Bismillah. I-scroll ko lang. Subject. Meron pa dito sa baba. Kunin Okay. natin. Bismillah. Subject matter of public international law. Public international law concerns itself with identifying the subjects of the international community, namely states, states organization and international and regional bodies, and regulates their relationships in times of peace, war, and neutrality. It therefore encompasses the definition of states and their international legal personality, regulation of treaties and international agreements, the principles of sovereignty, equality of states, and non-intervention, the conduct of hostilities and the law of armed conflict, the law of neutrality and the rights and duties of neutral states, the functions and responsibilities of international and regional organizations, rules of peace, kawaid, asim. Basahin ko ba, Doc? These rules define Opo. the Opo, sister. Barakallah fik. these rules define the state and identity, its essential elements, territory, population, and system of government, as well as the process of recognition necessary for acquiring, as well as necessary for acquiring international legal personality. They also classify states into those of full sovereignty and those diminished sovereignty, since each possesses a distinct status in the international community. They Barakallah fik. regulate the Okay na. okay. Barakallah fik, Okay. sister. Fatima. Okay, bismillah. Balikan natin konti ito. Mabilisan lang. Yung characteristic, no? Ay, sorry. Bakit characteristic? Subject matter of public international law in Arabic ay mawduat al-kanun ad-duwali al-am. No? Yan po. Barakallahu fikum. So, dito na tayo sa English kasi kanon tayo. Okay, bismillah. Kawaidus silam. Ni sana yung kawaidus silam doon. Dito ya ikhwani wa akhawati, mga paksa ng batas pandaigdig international public law ay nakasentro sa mga estado at organisadong international at kung paano nila inaayos ang kanilang ugnayan sa panahon ng kapayapaan, peace, digmaan, war, neutrality. Sa bahaging ito, tinutukoy ang mga alituntunin ng kapayapaan, kawaidus silam, no? Na siyang pinakapundasyon ng ugnayang pandaigdig. Anong halimbawa niyan, no? Yan sa natin sa kitab natin na pagkilala sa estado, recognition, no? May recognition of the state, na banggit na natin to last week, no? Halimbawa niyan nung kinilala ng UN ang South Sudan bilang bagong estado noong 2011. Karapatan ng estado, karapatan mamahala sa sariling teritoryo, no? Sovereign. Ila akhirih, mga tungkulin ng estado, iwasan ang pakialam sa panloob na usapin ng ibang bansa, non-intervention, at marami pang iba. Nabanggit na natin yan, no? Ito ay khulasatul kalam lang. Ang law of peace po ay pundasyon, no? Yung kawaidus silam ay ang law of peace ay pundasyon ng international law dahil ito ang nagtatakda ng karapatan at obligasyon ng mga bansa kapag walang digmaan. Naglalayong tiyakin ang kapayapaan, kaligtasan at kaayusan sa ugnayan ng mga bansa. Kapag hindi ito nasunod, madalas ay naging sanhi ng mga alitan na maaring humantong sa digmaan. So, khulasatul kalam huna, nandiyan din, basahin lang ninyo yung the definition of state and the international legal personality, nandiyan lahat yun, no? So dito ang paksa ng international public law, no?
ay nakasentro sa Estado at saka organisasyong bilang pangunahing aktor. Binibigyan diin ang mga alituntunin ng kapayapaan bilang pangunahing sangay kabilang ang pagkilala sa Estado at soberenya nito. Mga karapatan, sovereignty, internal representation, paggamit ng yaman, mga tungkulin, ang non-intervention, peaceful settlement, UN obligations, ang law of peace ang dapat mangibabaw at magbigay ng direksyon sa lahat ng alituntunin ng batas pandaigdig. Wala sa tulkalam lang. Punta tayo sa rules of silam, no? Rules of peace, no? Qawaidus silam sa English. Barakallahu fikum, nandiyan po sa harapan ninyo. I-explain na natin yan, yung binasa ni Sister Fatima. Jazakumullah khairan.